Di ba mas maganda pag dalawa? Meron tayong freedom, meron financial. That's why, piliin mo ang multi-level marketing. It's because yung dalawa na yan, there's no other way. Sa sitwasyon mo ngayon, majority, sa sitwasyon mo ngayon, na 5 years from now, mararanasan mo yung dalawa. Nagsimula ho kami, actually nag-start ho ako Unified. 9 years na ho ako sa Unified. Ang nakikita ko lang sa sarili ko, unang tinignan ko sarili ko noon, what would be my life 3 years from now? What would be my life 5 years from now? What would be, sabi ko, ano na kaya yung buhay ko 10 years from now? And alam niyo po, magsa-celebrate na ho ako ng aking 10 years anniversary and you are invited. Bibiyahin kami Mindanao. Okay po. So, now, ano po siya? Yung buhay na meron kami ngayon, sa totoo lang po, is, ano po siya, yung pangarap. Yes, pangarap. Kasi po, ngayon po nasa farm ako. Yes, nasa farm ako pero wala ho kami masyadong kapitbahay. Yes. Siguro may mga tao mag-iisip, ano ba yung buhay namin dito? Kaya lang, we are happily, di ba? Happily living here. Kasi bakit unang-una, bigyan ko kayo ng isang dahilan. Kahit nasa farmland ka nakatira, pero puno ang ref mo ng grocery, hindi ka mamumroblema. Kahit nasa farm ka nakatira, pero meron kang sasakyan, anytime pwede kang lumabas. Ito po, in fact, isa sa mga bagay na inayawan ko na mangyari sa buhay ko, yung titira ako sa farm. Kasi elementary ho, nasa farm ako nag-aral. College lang po kami na lumabas, high school and college. So, nasabi ko po sa sarili ko na no way na babalik ako sa farm. Pero eto na nga, dahil may opportunity na nandito kami sa farm, may dahilan. Pero hindi ko naiisip na reklamo kasi sa umaga ang nakikita ko yung mga bulaklak, diba? Naging plantita girl si up north. Kasi ang gusto ko nakikita ko yung paglabas ko ng bahay tapos yung glass namin na window, pag open po every morning na pagbukas ko ng aming window, nakikita ko na po yung aking mga flowers and plants na tinatanim ko sa labas. Yes po. Lahat provided. Lahat provided. So, isa to, guys, you're not getting younger. Yung akala mo lang yan. Ako po, para sa iyo, paradise. Di ba? So, sa tingin niyo po mga ma'am, ako unified. Sa tingin niyo po maging komportable ako na tumira dito. Hindi ko po sinasabi, makikita ko na mga kapitbahay ko dito na nandito na talaga nakatira. Baka isipin nila, naku, grabe siya, hard naman siya. Ako po yun. Hindi ko naman sinasabing sila. Ako po, na hindi ko po talaga mag-afford ang tumira uli. Kasi piling ko ang lungkot-lungkot ng buhay, piling ganito. Pero if everything is provided, the internet connection, the YouTube, with your loved one, charot, diba? So, perfect. God is good, perfect. Ganun po siya. So, sino po palakpakan po natin ang multi-level marketing ng sobra ng bonggang-bongga na itong sinasabi ko na to sa iyo ngayon, picture out mo yung sarili mo. Ikaw ito. Yes, ikaw ito. Kung nakatira ka gaya po sa akin, may bahay ako sa Jensan, may condo ako sa Manila. Hindi naman po nagyayabang. Kinukwento ko lang sa'yo. Ang sarap ng buhay. Gusto ko magpunta ng Jensan? Nandun ako. Gusto ko magpunta ng Manila? Yes. Okay, now. Okay, second thing, bago ko ipoproceed yung PowerPoint ko. The power of law of leverage. Look, the secret, ito na, na-note ko rin dito. The key to exponential wealth is applying the law of leverage. Nasa multi-level po. Why? Bakit ko nasasabi? In fact, marami pong gumagamit ng law of leverage. Kung ikaw ay si Henry C., ginagamit mo po ang law of leverage. Kung ikaw po si Gokong Wei, kung ikaw po si Villar, kung ikaw po si Manny Pacquiao, yes, siya yung isa sa pinaka-latest na nagle-leverage talaga. Yes, ang dami mo ng negosyo na meron siya. Yes,
ano po, ang dami hong mga tao na mayayaman sa anumang sulok ng mundo na ginagamit po talaga yung law of leverage. Ang problema ngayon, kaibigan, kapatid ko, ano ba, okay, paano natin magawa ang maging Gokong Wei? Paano ka maging Manny Villar? Sino nga si, Cynthia Villar? Paano nga? Sige nga. Diba? O maghanap ka ng mayaman na Manny Villar. Siya. Paano ka ba? O kaya maghanap ka ng isang boksingero, maging Jinky Pacquiao pa. Gusto diba? Maghanap ka ng tupya ka na Huno support na. Diba? One of these days, magiging icon ang ang mamahalin mo boksingero like that. Kasi po, magiging mayaman ka na bongga. Opo, ganun. So, sila po talaga yung mga taong na-apply talaga yung law of leverage. Kaya lang ang tanong po, maghihintay ho tayo ng himala? Walang himala. Walang himala, sabi nga, di ba? Rather, pwede naman hintay ng himala, pero gusto naman, bakit hindi mo na lang trabahuin? Kaysa naman maghintay ka pa ng himala. And again, bakit multi-level marketing? Yes. Kasi ho, kahit na ordinaryo kang tao, hindi ka nagtapos ng degree, in fact, grade 6 ang tinapos mo, and kahit hindi ka marunong magsulat, pwede ka. Yes. Hindi kailangan ng connection, basta ba gusto mo lang na i-apply yung sikreto ng mayaman. Kahit na sino ka pa, pero nung na-realize mo na ang sikreto sa pagyaman ay law of leverage, sa totoo lang po, it was way back 2011. Kinulpo ang utak ko na kahit saan ako mapunta, ginugulo ang isip ko talaga. Pupunta ako sa mga bangko, nagle-leverage. Pupunta ako sa mall, ang daming sales lady ni Endressy. Pupunta ako sa karinderya. Meron ba may-ari ng karinderya na siya nagluto, siya pa nag-serve, siya pa nagservidora, siya pa nag-mop, siya pa nagkaha? Walang ganun. Punta ka sa hardware. Kung may-ari ka ba ng hardware, ikaw pa ang magbubuhat, ikaw pa magkakaha, ikaw pa kukuha. Ano kaya? In-apply po yung law of leverage. Yes po. Now, in Unified, uulitin ko po, congratulations kasi ginagamit mo na ang law of leverage. Yes po. Now, proceed tayo. Okay po. Okay? Ayan, kagaya po nung nasa chart na yan, na mula sa iyo, marami kang naging kasama. Okay po. Ibig sabihin, na-multiply mo yung sarili mo sa iba-ibang tao, preferably case system. Pero sa panahon po ngayon, because of the power of case system, hindi lang po yung kakilala mo, yung nakakasama mo sa business na to. Saan mang sulok at kayo magkakilala nagiging business partner mo siya. Now, okay po. Bakit nga ba unified? Diba? Bakit nga ba unified? Unang-una, okay? Ang sinabi ko niya, right mindset, skills, and attitude. Okay po, yun na yung sinasabi ko kanina. And bakit nga ba unified? Una po, one thing talaga na nagpahook talaga sa akin, bakit unified ang kinabaliwan ko noong mga panahon na yun, and in fact, ang dami hong nag-i-invite sa akin ng iba-ibang kumpanya. Yes, pero bakit unified? Una, classy. O diba? Pag i-offer mo sa mga kaibigan mo, our business is ticketing. Our business is a remittance business. Our business is electronic account. Like that. Our business is a web tool account. Kaso siya, doon ako talaga. Second thing, pinaliwan ko sa Unified because of the residual income. Nabuang ako kakaisip, sabi ko, nagamit sakto sa Jensen na airport, pag ang daming nag-book na i-book yung ticket at dumaan sa akin 10 pesos.
sa mga kinabaliwan mo talaga. Next thing, ano pa ba? Unify po ngayon is 10 years na ho tayo. Yes po, 10 years na po, ibig sabihin nito, trusted na po siya. Okay po, trusted na, dumaan na po siya sa maraming proseso. Like that, dumaan na po sa maraming pagsubok and grabe po, nalagpasan ho ng Unified yun. So grabe po, naku po, another palakpakan ho natin ng Unified Products and Services na kung saan, eto na, kailangan ito na ang Unified yung magiging vehicle mo toward your dream. Unang-una po, sa mga baguhan na nandito, I advise gumawa ho kayo ng dream board. Yes, gumawa ho ang tawag na ng vision board. Yung nakikita mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na nakikita mo sa sarili mo, driving your own car. Yes po, dapat malinaw po yun kung anong car ang gusto mo, anong kulay ang gusto mo. I-drawing mo pati, isulat mo pati, ilagay mo sa chart mo, ano ba yung pangarap mo na bahay, pangarap bahay mo dito, may bahay ka doon, damihan mo. Yes po, damihan mo, libre na po yun. Kung ano yung gusto mo talaga. Yes po. Okay, car, ano pa ba? House and lots, savings, travel, lahat ng mga lugar na gusto mong puntahan. Ngayon pa lang po, i-drawing mo na yan. Gusto mong ikutin ang buong Pilipinas? Naku po, gusto mo, yung mapa na lang ilagay mo sa chart mo. Pwede rin naman, di ba? Yung talagang every now and then makikita mo talaga, pupunta ako ng Boracay, pupunta ako ng Palawan, pupunta ako ng Cebu, pupunta ako sa anumang sulok ng Pilipinas. At kung hindi mo pa naranasan yan, naku po, imaginein mo na mararanasan mo yan. Yes po. So napakahalaga po ng madidefine mo yung pangarap mo. It's because kahit na anong galing mo, kapag hindi ka nagkaroon ng focus doon sa pangarap, pwedeng mawawalan ka ng gana. Yes, pwedeng mawawalan ka ng gana, pwedeng mawawalan ka ng passion, pwedeng magkakaroon ka ng takot, pwedeng magkakaroon ka ng duda. Yes, and anytime po yan, isa po yan talaga sa binabantayan natin bilang member, dealer, distributor ng Unified. Isa po yan sa mga babantayan mo. Yung makakaramdam ka ng fear and doubt na tinatawag. Natatakot ka, yung tipong nung naka-encode ka, sobrang excited mo, grabe, yayaman na ako, di ba? Sabi nung nag-sponsor sa akin na hindi ko naman kakilala, sabi niya, yayaman na talaga ako. And all of a sudden, nung hindi ka na, nung naging busy yung sponsor mo dahil sa dami ng ginagawa niya, isang umaga, hindi ka lang na PM, hindi ka na contact, nag-isip na, para ba talaga sa akin yung Unified? Naku po, kaya ko ba talaga yung Unified? Naku po, alam mo yung daming, naku po, ang daming udang naramdaman. So, unang-una po, every time na mararanasan mo, that's normal, ha? Yes po, that's normal. Normal po yun na magdududa ka. Normal po na matatakot ka. So, first thing lang, actually, ang solusyon lang po talaga yun, kagaya nga ng sabi ko kanina, ay lagi ka lang po talagang umattend ng training. And isa po ito talaga sa lagi po talagang dapat na a-attendan ng training ay itong DOT. Kasi sobrang mai-empower ka, lalo na kapag ang mga speakers, mga buang, yes, opo, lalo na yung speaker, talaga mga baliw, naku, yung energy level, yung nanghihina ka, lalo ngayon na nasa bahay ka, nanghihina ka, alam mo, ramdamin mo lang kami kahit na virtual lang tayo nag-uusap, dapat focus ka lang, ramdamin mo lang kung ano yung energy na meron kami. Yes po, eto yung kailangan. The skills is only 50%. Kahit anong galing mo sa skills, kung may kinakapos ka, or sabihin na natin na hindi mo na maintain po ha, you heard it right, hindi mo na maintain yung tamang attitude, alam niyo po ba na pwedeng sa gitna ng laban, mapapagod ka? Yes. And okay lang, pag napagod ka, okay lang po. Mamahinga ka muna. Upo ka muna saglit. Inhale, exhale. Huwag lang matuluyan. Yes po. So, now, itong isi-share ko sa inyo na nasa PowerPoint natin, the attitude. Yes po. In fact, isa po ako sa mga taong hindi naman talaga ako magaling mag-prospecting. Mahiyain po ako.
sorry, mag-i-invite, wala rin po akong connection. Pero ano po yung desire ko, nasabi ko pag eto na, nakita ko na yung paraan na yayaman ako, no way ako. Kailangan malaman at ma-apply kung ano pa yung mga dapat na meron ako para maging successful ako. Yes. So ano ba yung mga attitude na kailangan natin? Una, GLLA. Great Learning and Listening Attitude. Bawal po ang acne. Alam ko na yan. Ano man yung profession mo, ano man yung tinapos mo, we respect you. Pero dito po sa industry na to, kahit anong degree, ilang degree ang tinapos mo sa labas, hindi po siya na-apply dito. Kasi po, meron na pong sistema. Gawa na po yung sistema kung ano ang gagawin mo. All you need to do, kaya nga meron kang upline, kasama po yung company natin na i-guide tayo kung paano ba tayo matututo. Or meron tayo mga URTV training, mga ganito po, URTV na all you need to do, makinig ka lang. Huwag ka lang mapagod. Huwag mo nang itanong kung kay upline mo, kung upline, a-attend ba ako ng training? Kusa ka dapat. Hindi ka pinipilit. Kasi gusto mong pakinig at gusto mong matuto. Makinig ka lang po. Copy. This is a copy picture. Na ang gagawin mo lang, yung mga taong naging successful sa industry na to, detailed. Word to word. Matindi ba? Letter to letter. Pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi nila. Kasi po, baka naman kagaya nito, nagsasalita ako, si Apnor, tapos yung dulo lang yung nasabi, yung word to word. Ano daw yun? Ano yung sabi ni Apnor, yung word to word? You see? So, detailed po. Yes, detailed. Sinasabi ko po to sa inyo is because gusto ko po talaga na ma-impart ko sa inyo. Alam mo po, every time dati nung nagsisimula ako, pag may nagtutok na speaker, nakaganyan ako din eh. Halos ayoko pong pumikit. Yung parang feeling ko, pag pumikit ako, baka may mamiss ako. Baka meron akong hindi marinig. Ganun po yung listening attitude ko. Gusto ko po lahat naririnig po at naiintindihan po. So, you should have a great learning and listening attitude. Makinig ka lang sa iyong upline at ituturo niya sa iyo kung ano yung dapat mong marinig at matutunan. Positive. Yes. Maintain mo yan. Ang mangyari, baka ngayon excited ka, positive ka, tapos kinabukasan negative ka na. O, di ba? So, kaya gagawin mo, huwag kang makahalo doon sa mga kaibigan mong negative. Huwag kang makahalo. Tabi mo muna. Kung jowa mo negative, ilagay mo muna sa basurahan. Yes. Totoo lang po. Kapag asawa mo negative, sa tabi lang ng basurahan, huwag mong ibasura. Okay? So ano po siya? Get along with positive people. Kahit na ganito po sa sitwasyon natin ngayon, actually nakakatuwa po ang lahat. Kasi everyone is nagkakaroon ho ng pag-uusap virtual. Yes. So lagi ka lang sumama. Every time na nararamdaman mo na negative ka na, every time na nararamdaman mo na para bang, teka, nahihila na ako ng nanay ko tsaka tatay ko. Teka, nahihila na ako ng mga pinsan ko. Wala nang mangyayari sa akin dito. Naku po, bilisan mong tawagan ang upline mo. Huwag mo na call. Baka naman ang nangyayari kasi, ikaw lang yung nagtatawag kay upline. Si upline pa yung laging nagtatawag sa'yo. Tama naman po yun. Pero di ba dapat ikaw naman nagtatawag din kay upline? Kasi bakit? Hindi kasi nagmo-monitor ni upline every 2 seconds kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman upline mo na, teka, nararamdaman ko si Mark, negative. Tawagan ko nga siya. Hindi naman po mangungula yung upline mo kung ano yung nararamdaman mo. So, get along with your team para po lagi mong nararamdaman yung energy nila. Yes po.
Be humble. Be humble. Alam niyo po, yung pride ko, sana nga may nakakakilala talaga sa akin. Sobrang uga pride. Number one pa lang. Wala tayo. Lalo na sa ganitong industry na to. Kung ano yung tinapos mo, degree holder ka, ano ba, cum laude ka, maganda na yung posisyon mo, pero alam mo na kulang pa rin. Malaki na yung sweldo mo, pero alam mo na kulang pa rin. Humble down. Itabi mo yun. Yes. As if ang alam. Yung ginapa ng mga tao with successful industry na to. Meron ho tayo mga CPA, meron ho tayo nurse, engineer, architect, iba-iba ho yung profession. Itinabi nila. Sabi ko, Lord, 2 years. Sabi ko, sandali, ako pa bang hindi tatabi ng degree, ng pride? So sabi ko, yung 4 na taon nga na kurso, yung 8 taon nga na kurso, tinabi nila yung pride. Ako pa kaya na 2 years lang ang kurso. So that's then, I humble myself. Yes po. Nagpakumbaba po ako. And of course, loyalty. Yes. Ano ba yun? Apply. Baka naman kasi na-invite ka lang, hataw na hataw ka sa Unified. Ang pairing dito, SMB 1.5. Eh, bigla kang kinausap ng kapitbahay mo. Kapitbahay, lika. Yung sa'yo 1.5, dito, nandun ka na naman nataranta. So, iiwasan po natin yun. One at a time. Okay po. Ano ka muna? Try to be loyal. Huwag kang mamangka sa sa isang ilog. Charot, ba yun? Yes, huwag kang maging two-timer. Huwag kang salawahan. Char. Okay? So, isa muna. Be loyal until maging successful ka sa Unified. Dito ka muna. Huwag kang tumingin. Kasi lahat po maganda. Lahat po gwapo. Tumingin ka lang sa pinaka-mong company. Ang Unified Products and Services. Yun po yung ginawa ko. Ang dami yung nagsulputan. Ang dami rin nawala. Ang dami rin nagsulputan ulit. I don't care. Diba? Only ang puso ko nasa Unified lang. Ba't ko paguguluhin ang utak ko? Diba? Magsisimula ka na naman uli. Bagong friendship, bagong upline, bagong kakilala. So bakit dito na lang? Diba? Nagkainisan man kayo ng upline mo, nagkapikunan man kayo some part, nainis ka man sa kanya, at least, nakilala mo na siya. Bakit pag doon ba sa kabila, wala bang ano rin doon? I mean, relationship na magyari? Meron din, definitely meron din po. So, bakit, bakit ito na lang yung itotodo mo? Ba't di na lang ito? So, you should have that attitude. Being loyal. Yes po. And, ano pa ba? Hardworking, yes. Oo naman. Bigla akong napaisip nito dati. Sabi ko, di ba kaya tayo join sa network marketing kasi i-multiply natin yung sarili natin sa iba? Eh, hindi ka pa na-leverage. Saka na po kapag na-leverage ka na. Okay, pwede ka na mamahinga. Pero ngayon, habang nag-build ka pa ng iyong network, sipag ang punan. Kasi pag hindi ka magsisipag, hindi ka makakapag-prospecting. Tatamarin ka mag-invite, tatamarin ka mag-present. Paano na? So, work hard. Kasi nung simula ho namin before, araw-gabi ho yung hataw namin. Araw-gabi. Yes. So, ayun. Ano pa ba? Be persistent. Do it with consistency. Yes. Opo, ito po yun sa mga attitude na dapat na-type. Kasi, ito naman kasi, ang nangyayari, yung actually, paulit-ulit lang ito yung sinasabi ko, ano pa, paano ko pa sasabihin sa inyo na day to day, ipaproject mo ang sarili mo. Day to day, gagawin mo kung ano yung dapat na gagawin. Day to day, you work hard. Day to day, fall in love with Unified. Ganun po siya. Day to day, learn, relearn, and unlearn. Ganun po siya. Until mahihit mo rin kung ano ang gusto mong mangyari.
for your goal every day. Isa po yan sa mga attitude na dapat na meron tayo. Yes po. Ano ka? Kapit. Yung dream board mo, araw-araw mo, ano yan? Itabi mo sa higaan mo. Yes po. Kasi po nung nagsisimula po ako before, talagang yung dream board ko talaga nasa uluan ko yan. Yes po. Bago ako gigising, pagkagising ko, nakikita ko na agad yung dream board. Kaya laban na naman ako ng araw na yon. Bago ako matutulog, kapag alas 11, alas 12, tinamaan na ako ng antok, bigla akong nakita yung dream board ko. Naku po, sabi ko, kailangan ko pang humataw. Kasi bakit? Gusto ko na makuha. Gusto ko makuha as soon as possible yung goal na gusto kong marating. Yes po, ano pa ba? Actually, mahaba-haba ito. Ano po, sisikapin natin na maano natin yan na maayos. Patience. Yes po, patience of course, guys. Patience. Everything po ay darating sa tamang pagkakataon. Pag ginusto na ni God yan, pag ibibigay na niya yung blessing, hindi mo na po mapipigilan. Hintayin mo lang yung timing na yun. Alam niyo po, lagi kong sinasabi sa mga leaders na nakakausap ko, sabi ko, pagdating ng araw, dalawa lang yung pwede mong maramdaman. Una, maluluho ka. Pangalawa, malulula ka. Yes. Malulula ka, it's because yung tipong konti lang yung hiningi mo, pero sobrang dami ng binigay. Maluluha ka kasi maaalala mo yung mga panahon na wala kang pera. Alam mo yun, humahataw ka. Naranasan po namin yan, kaya ang swerte nyo ngayon. Isang pinto lang pwede ka ng profit. At nung nagsisimula kami, yung coins ko po, bibilangin ko pa kung makakauwi pa ako ng bahay. Inabutan ka ng wala kang sakyan. Dati lang, hindi man kasi kaagad. Yun po yung mga nararanasan namin. Puyat. Gutom. Wala na. Yeah. Paano yung gutom? Gusto ko lang emphasize. In my personal experience, yung tipo may kinausap ka ng alas 11 o kaya alas 10, tapos bigla na lang, meron pa palang isang kliyente na naman na naghihintay na hindi mo na mauunang kumain, magawang unahin ang sikmura mo kasi nandyan na yung kliyente. Nagkakausapin mo na, na-experience ko po yun, yung tipong ang tingin ko sa prospect, anong tawag nito? Chicken joy na eh. O diba, so parang kakain ho kami alas 2, alas 3 na. Lamon ho ang nangyari. Okay po? So, yun po yung mga experience na, naku po, pag maalala mo na lang sa panahon na very successful ka na, sa totoo lang po, grabe po, just can't imagine na, yun na nga, okay po, na nalagpasan mo yung mga pangyayari yun na hindi mo inakala actually na malalagpasan mo. Ano pa ba? Visionary. Yes. One thing. Ang dami hong attitude na dapat. Pero itong mga sinulat ko na to, ito po yung mga pinili ko na gusto kong impart sa inyo. Mahalaga po. Dapat visionary ka. Maraming paano ka maging visionary. Isa sa mga bagay na napagpapasiti ko, gusto ko yung buhat sa akin. Merong purpose. Paano yung purpose? Want to help other people. Gusto ko magkaroon ako ng marami akong matulungan ng magkaroon ng trabaho. Gusto ko marami akong sasakyan. Para pag hiniram ng walang sasakyan, yung sasakyan ko, pwede kong ipahiram. Kasi meron naman akong isa. Di ba, taray? Ganon. Ano pa ba? Ang dami mong nabivision.
isa sa mga nakita ko yung sarili ko, in fact, I want to inspire people. Not only in my community, kundi sa buong mundo na pwedeng may makarinig sa akin. Yun dapat yung meron ka. This is a long term. Hindi ho ito ngayon lang. Binubuo mo yung buhay mo na sinisimulan mo ngayon, and eventually, nakikita mo yung sarili mo 5 years, 10 years from now. Isa ka po sa mga tao na napakahalaga ng buhay mo. It's because marami kang na-inspire, marami kang natulungan ka. Sana po yung tao ngayon na nakikinig, sana ako at ikaw, pareho tayo. Yes po. Last thing, ano pa ba? Be aggressive. Yes. Inom lang muna ako saglit. Be aggressive. Ano po yun? Kung sinulat mo at na-vision mo at ginusto mo, declare mo, affirm. Napakahalaga ho. Affirm nyo po araw-araw, I am success, I am success, I am success. I want to be successful someday. I want to be successful someday. Yung araw-araw po, dapat aggressive ka doon sa pinangarap mo ng isang bagay. Dapat aggressive ka doon sa mga bagay na ginugusto mo na marating sa buhay mo. Kasi po, pag nawala po yung aggressiveness na tinatawag, magtataka ka, pansin mo, napapansin mo, nung wala ka, lalo na pag ang payout, naku po. Kaya yung apply mo, pag hindi ka niya nakukontak, o kaya sinisin mo yung message niya, alam na kasi niya yun. Nawala yung gigil mo kasi wala kang payout. Sir, ma'am, may payout ka o wala. Keep the aggressiveness. It's because, sabi ko nga kanina, there is a timing for you. May oras po na malulula ka sa ibibigay sa'yo na blessing. Yung SMB mo, yung 151515, may pay in sa left, pay in sa right, 15. May pay in sa left, may pay in sa right, 15, 1515. Yes. Wait. Sa ngayon, excited mo na yung meron ka. Wait ka lang kasi darating po yun. Yan po yung mga attitude. Actually, sobrang dami po ng attitude. 100% GLLA. And believe me, God's willing, mangyayari po sa'yo. Mararating, makukuha mo yung mga. Next thing, ano pa uli? Belief. You should have the belief system 100%. Kasi kahit na humble ka, aggressive ka, loyal na loyal ako, apply sa Unified, walang makakaano dito, talagang Unified lang talaga ako. Yes, pero yung belief system mo, okay po, yung belief system mo nangina, probably maapektuhan ka. Yes po, yung belief system mo unang-una, of course, company. Maniwala ka ng kumpanya, hindi ito ginawa for nothing. Ginawa, of course, naku po, grabe palakpakan natin ang owner ng Unified Press, Manny Pascual, na, ay naku, sabi ko nga, hindi ko na alam kung paano pa ba magte-thank you sa isang Emmanuel Pascual na kung ano yung buhay na nararanasan namin ngayon and the rest of the partners ng Unified, kung ano yung buhay na meron kami ngayon, ano yung nararanasan namin sa ngayon, yung ito, everything na nakikita nyo sa amin, we owe to the President. Yes, we owe it to Unified Products and Services na kung na-create ito ng isang tao na kagaya ni Press Manny, it was meant to be. It was meant to be. Yes, to help us. Punang takbuhan talaga to si Unified. Huwag mo na talagang takbuhan kasi lumapit na po yung blessing. Nasa iyo na talaga yung desisyon. Kung mararanasan po pa na magdududa ka pa sa Unified. Ang Unified po, ang company po, 10 years na
So, nasa period na ho tayo na nalalagpasan na niya yung 10 taon. And in fact, 5 years ng kumpanya, sasabihin mo na stable yan. Pero, pag umabot na po ng 10 years ng 10 years ng company, matutulog ka na ng mahindi. Yes po. Ano po siya? Lalo't ang meron sa atin yung products and services natin, hindi ho pakurong, rather pasulong. Not, yes, na lahat na great. So there's more actually alam kung ano pa yung ipupush mo sa Unified sa sobrang dami. May services, may ticketing, may remit. And sa totoo lang po, di ko na alam kung ano yung promote ko. Ramdam nyo ba? Yung tipong sasabihin mo, naku po, mag-networking na nga lang ako. Kasi bakit? Sa sobrang dami ng services na ino-offer ng Unified, hindi ko na alam kung anong ipopromote ko sa mga kapitbahay ko. Pag re-recruitin ko na nga lang sila para magkaroon na rin sila ng sarili nilang system. Okay po? So, yes, believe in the e-cash. Believe in the technology-wise na gawa ng Unified na to. Believe in the products, yes. Marami lahat yan, of course, syempre, unang-una dapat, ako talaga ang pinaka gusto ko talagang i-push talaga sa inyo, maintain conservancy. Yes, if you gusto mong i-maintain ang youthfulness, okay po, yung aging mo hindi ganun kabilis. Just maintain vitamin C. Para ikaw po talaga mismo makaka-promote kung gaano siya nakaka-maintain ng kabataan. O, di ba? Ganun siya. So, paniwalaan po lahat yan. And of course, the marketing plan. Believe in the marketing plan. Opo, stable ang marketing plan natin, fair ang marketing plan natin. This is a pro-dealer marketing plan. And in fact, isa po sa nakakatuwa na parte ng marketing plan natin, yung ating residual income. Alam po, sinabing Unilevel, para makukuha mo yun, dapat may quota ka. Pero sa Unified, nag-encode ka ngayon, remember ka na kinabukasan at nag-book ng ticket, automatic po, meron kang 10 pesos na hindi ka nagkaroon ng maintenance. Ganun po nakakatawa. Actually, nakakaano po talaga. There's more sa marketing plan natin. Yung SMB, naku po, paniwalaan mo na 2.7 million a month is real. Hindi pa namin nararanasan yan. Si Press Money pa lang po ang nakakaranas ng month. Pero naniniwala po dyan. Pag nakakit ka. Yes po. Lahat pa mo, direct referral, lahat po paniwala. Lahat believe that this is perfectly done para sa'yo. Perfectly made para sa'yo. Yes po. Okay po. Next thing. Of course. Paniwalaan mo, apply mo. Apply mo na siyang nagdala sa'yo dito. Apply mo na nagtiyaga sa'yo. Ang dami mo ng sin mode sa kanya. Ang dami na niyang call na hindi mo nire-receive. Pero hindi kanya tinigilan na tawagan. I love you upline. Na siya yung dahilan bakit ka nandito sa Unified. At bakit ka pa nandito sa Unified. Kasi bakit? Pwede namang tinigilan ka na niya noon eh. Nung natutuda ka na, nung umaayaw ka na, nung hindi ka na nagsising mode. Nung nagsising mode ka na. Pero alam mo nung ginawa ng upline? Hindi ka niya tinigilan. In fact, yung I love you upline, hindi pa po sapat yan. Pero at least, nagpaparamdam ka ng pagmamahal kay upline. Na yun man lang yung maisukli mo sa kanya. Hindi mo man siya mabigyan ng pera, hindi mo siya babayaran, pero yung love mo sa kanya, sobrang masarap po sa pakiramdam na. Yung pagpapasalamat mo. Kung ano yung sinabi ng one thing, pag sinabi ni upline mo na right, kakaliwa,
doon sa kwento niya, ako dalawa yung degree ko. Paano ako makikinig sa aking apply? Sir, ma'am, take note po. Hindi yung ang idea ng pagyaman. Gawa na po bago pa man dumating si apply mo. So what's your point? Bakit mo pagduduwagahan yung apply mo? Ang apply mo, nakinig, narinig, nag-learn, nag-relearn, nag-unlearn, kaya niya alam. Ganun po yun. So believe in your upline, believe in your downlines. Although memorize ko na to, pero gusto ko lang siyang i-organize para hindi kayo nalilito. Yes po, believe in your downlines. Yes po, believe in your downlines. Kaya mo yan! Baka naman kasi nung ini-invite mo na. Pinagpiin mo na nga Pinower mo na nga Tapos bigla mong naisip. Yayaman ka yung downline ko na yun. Okay, di ba? So ako po, sorry. Ako po sa totoo lang, ako po yung upline na paniniwala ko sa iyo na yayaman ka is 100%. Why? Nakikita ko po yung sarili ko sa iyo. I am nobody. Wala akong alam. Pero bakit ko nagawa? So naniniwala ako na magagawa mo. Believe in your downline. Believe in your crossline. Your crossline, yung upline mo, iisa lang. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Your crossline, makinig ka sa kanila. Kasi po, yung crossline mo is one of the resources na magagamit mo in building a network. Yes po. Sila yung magiging makakasama. Di ba nagkakaroon kayo ng mga Zoom meeting, nagkakaroon kayo ng mga pag-usap-usap sa Zoom. Every sharing ho ng crosslines mo, makakatulong sa iyo at makakatulong na ma-inspire yung members mo. So that's why, you need to, together, kasama po yung upline, ha? Hindi po kayo mag-usap-usap nang wala si upline. Si upline po yung mag-organize nun. Na kapag nag-talk na si upline, I mean si crossline, si brotherline mo, si sisterline mo, kinig ka lang sa kanya. Detail. Para marinig mo kung bakit niya rin ba ginagawang unified at paano niya rin hinahataw ang unified. So that's then, na kapag marinig mo yung mga kwento niya, meron ka na ngayon makukopya. Meron ka na ngayon pwedeng masundan na si upline ganito pala siya mag-prospecting. Pangiti-ngiti lang pala yun, pakindat-kindat lang pala yun. Okay, gagayahin ko nga. Joke lang. O, diba? So ano po siya, copy. Okay po, pero syempre yung hindi po tama, wag nang kopyahin ha. Opo, yung tama lang po yung kukopyahin natin. So believe in your crossline, believe in, of course, in yourself. Kasi baka naman, Diyos ko, pinaniwalaan mo na ang lahat. Naniniwala ako sa iyo upline. Naniniwala din ako sa aking mga crossline. At naniniwala ako sa aking downline. Pero alam mo, minsan naiisip ko, hindi ko talaga ito kaya. Ano yung pinagdudahan mo sarili mo? So ano po siya? Grabe naman. Diba? Yung pinaniwalaan mo ng lahat, pero sarili mo pinagdudahan mo. In fact, above all, sarili mo dapat paniwalaan mo. Of course! Yung kumpanya, tutulong lang po sa iyo. Yung apply mo is 5%. Yung crossline mo is bonus. Yung downline mo, tutulong sa iyo para lalaki ang network mo. Pero at the end of the day, it's about you. Paano mo sinisigaw, paano mo pinawalaan yung sarili mo na I can do it, I can make it. Kung nagawa nila, kaya ko rin gawin. Ano ba ang meron sa kanila? Sige nga, ganda, meron naman ako. O diba? Ganun. Aura, naku, mas lalo meron ako. O diba? Confidence, naku, mas lalo marami ako niyan. Ano ba problema? You see? So, ano po? Tama O diba? Tama! Cute lang. Cute ba siya? Cute ba sino ba yung top earner na yan? Cute ba si Moises? Cute ba si Albert? Naku po, mas pogi ako dyan. Ganun dapat. Diba si Abnor? Naku po, sexy lang yan. Pero naku po, tumataba na nga yan diba? Ganun yun. Ako pa kaya? Ganun lang. Diba? Ganun ka pa. So, paniwalaan mo sarili mo, you can do it. Yes, napakahalaga po nun. Magduda na yung lahat. In fact, pagdududahan ka na ng apply mo, oo po, mararating
ako si upline ngayon. So, ikaw na tumawag sa sarili mo. Oy, Mar, ano ka ba? Bumangon ka na. Diba? Ikaw na magsabi sa sarili mo, oy, bangon. Di ka na message ni upline. Okay. Si upline mo ba yayo mo? Tagagising? Si upline mo ba yaya mo? Tagagising? O gumising ka na, humataw ka na? Abas na. Diba? So mayaya ka ngayon, mayayo ka ngayon. Siyempre po, ikaw po yung magre-remind sa sarili mo. Pag gagawin mo po, o ganun po yun. Yes, sarili mo. Ikaw yung babangon every day para sa pangarap mo. And above all, na kung ano man yung dun sa kumpanya, ano man lupit ng iyong upline, at ano man ang iyong lupit, pag hindi kanya pinapayagan, pag hindi mo hiningi sa kanya, alam mo yun, binaliwala mo siya, maniwala ka. Alam mo na yun. So alam niyo po, sa totoo lang po, nung nagsisimula ako dati, ang tanging kakampi ko po, gabi-gabi po ako nagdasal. Gabi-gabi po ako humingi ng guide, wisdom, courage, na umaabot po sa punto na kinakabahan ko, natatakot ako, paano ko hahawakan ng grupo ko. In fact, that time, nung kasama ko na po si Angeli at saka si Jeannie, dalawa ho sila business course. Dalawa ho yung kurso ni si Jeannie. Sabi ko, paano ko magawa? With prayer. Kapag makita ka, kakayanin mo lahat. Right then and then, bingo, nagawa ko na. That's it. So, ganun po siya. Develop the belief system. Sa maraming, yan nga yung na inyong merit ko. Yes po. Okay po? Let's try. I'll do my best and I'll do whatever it takes. Nung sinasabihan ka ng upline mo, normal po yun. Nang isasagot mo sa kanya, I'll try upline. Normal yun kasi bago ka. Mag-invite ka na ng 5. Meron tayong event this coming Saturday. I'll try upline. And that's normal. Baguhan ka lang. Pero habang tumatagal, nagle-learn ka, dinidiinan mo yung gagawin mo, dinidiinan mo ang sarili mo, habang tumatagal, nandun ka na po sa I'll do my best upline. And that's normal again. Pero, wag mong gawing permanente na I'll try, and I'll try. Aabot sa punto na yung commitment mo, I'll do it whatever it takes. So ignore, kailan ba ako doon sa will do whatever it takes? Ngayon na yun. Ano pang hinihintay mo? 11 months left, Pasko na naman. Magtatapos na naman ang 2021. Huwag mo nang sayangin yung time. In fact, the best time to start is not tomorrow, not even today, but yesterday. Commit ka na whatever it takes. Anong mag-ari? Harangan ka mo ng sibat. Maraming taong aayaw sa'yo. Iwanan ka ng kaibigan mo. I-break ka ng jowa mo. Isasauli ka na ng asawa mo sa nanay mo. Laban lang, whatever it takes. Hindi ko po sinasabing kwento po yan ni Marvy at saka ni Angie. Pero parang gano'n na nga. Marvy, Angie, nandiyan na yan. Sabi ko, G, pag magkakakotse ka, sino ba magdadrive? Sila naman. Paano mo nasabi up north? Naku, manood ka. Yung time na yan. At nangyari na. You see? Commit ka lang, sabi ko. Whatever it takes. Hindi ka papayagan na uma-attend training. Punta ka. Pero pinangyari kay Angie, isang araw yan, luha-luha. Hindi pinapayagan ng asawa niya na attend training sa Davao. So grabe po. Whatever it takes. So, whatever it takes, kaya ba? Kaya niyo ba whatever it takes na commitment? Yes, of course. Kasi kung nagawa namin again and again, kaya mong mag-commit. Now, number 4, discouragement.
akong inanda para mas magiging mapaano tayo. The struggle you are in today is developing a strength you need tomorrow. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, yes. Ang tawag kasi dyan, may mga tao nang nagdi-discourage sa'yo. Lalo na yung hataw na hataw ka na, 1 year ka na tapos wala kang nangyayari sa'yo. Naku, mama, 1 year ka na nga, wala namang nangyayari sa'yo dyan. Sabi mo sa akin nung una, magkakakotse tayo. Tapos ngayon, wala naman. Keep fighting. Yes po, kasi ano po siya long term po ito. Bigyan mo muna sarili mo 3 years. Para makuha mo kung ano yung gusto mong makuha. Yes po. And sometimes, alam mo kung sino yung nagdi-discourage sa'yo dito? Hindi ibang tao. Sarili. Sa totoo lang po. Huwag kang papalit na lalamunin na emotion. Kung sa feeling mo sa ngayon, ano ka, feeling discouraged ka, feeling, ano ka, iba yung nararamdaman mo. Ask mo lang yung araw na to. Pag-ising mo kinabukasan, is another fight, is another day to fight for your dream. Huwag kang papayag po na hihilain ka ng emotion mo pababa. At huwag kang papayag na yung mga tao sa paligid mo, hihilain ka nila pababa. Yes po. And, okay po? Work hard to achieve your dream. Don't let discouragement or mistakes delay you. Failure is part of success. So parang feeling mo, nararamdaman mo minsan na hindi mo na-hit yung goal, na-discourage ka. Hindi nag-pay in yung inaasahan mo na magpe-pay in, na-discourage ka. Sinusuportahan ng asawa mo, reach ka na. Ito ang ating pamahal sa buhay. Actually, nakasupport naman talaga sila. Kaya lang po, ganito po yan, base sa, sa mga nai-experience na rin namin. Yung mga asawa, nabibigla kasi sila kung ano yung pinasok mo. Lalo na nung power, grabe, tapos biglang nung una, 8:00 pa lang tulog ka na, tapos bigla na lang nung nag-unified ka na, apart pinapatulog ka na ng asawa mo, 11:00 na, 12:00 na, dilat pa rin yung mata mo. Kaya ang gagawin ng asawa mo, i-discourage ka niya kasi hindi na normal yung ginagawa mo. Kaya sasabihin niya sa'yo, naku, ganito, ano ba yung ginagawa mo na yan? Alam niyo po, nakasupport naman ho talaga sila. Kaya lang po, ang ginagawa lang kind of dinidiscourage para makita nila kung talagang gaano ka kasabay. Yung bang unstoppable ka, opo, ano po yun, actually, hindi man nila masabi, pero nakasupport naman talaga yun sila. Alam mo, bigyan mo kayo ng tip. Gagawin mo. Pag nag-payout ka, yes, yung 1.5 mo na payout, tapos naging 1.2, naku po, diba dati binibilhan mo si mister mo, sabihin mo, dyan ka lang 200 lang yung t-shirt. Yung pantalon mo, dyan ka lang sa 300 Alam mo gagawin mo? Naku po. Bumili ka ng tag 1.2 na t-shirt. Oo, sorry. Ewan ko na lang kung hindi yan naku po, ipagluluto ka, gawin sa'yo yan. Seryoso ka? Oo. Kasi bakit? Para talagang makikita, wag ka nang ubusin mo lahat yung payout mo, ibili mo. O kaya ganito gagawin mo. Yung payout mo, 3,000, utang na may grocery mo yun, madami-dami din yun. Yung sabi asawa mo, 3 days pa, tapos biglang naunahan mo, ikaw nauna na grocery. Okay po? So ano po siya? Biglang sabi ng asawa mo, sandali. May tama ba itong nangyayari? May grocery? Saan ba ito? Baka naman may ka na charot, pinagdudahan ka. Ko lang ng 3K. Ganun yung ikaw ang pinaka-prinsesa sa lahat ng nakita niya na magandang babae sa mundo. Pag yun ang ginawa mo. Hindi seryoso po. Pero ang punto po, kailangan lang kasi nila ng resulta in a little way. Yes po.
na little way, makikita nila na meron namang pumapasok kahit na hindi pa naman siya ganun kalaki. Okay? Nakuha niyo po? Yes po. Now, ano pa ba? Number 5. Excitement. Yes. Bakit nga ba kailangan yung excitement? Kasi ano po, pag excited ka kasi, ang dami mong nagagawa. Oo. Pansin nyo yung excited ka, yung hindi mo, yung ano ka, ano ba, yung katawan mo, yung kilos mo, yung isip mo, ang dami mo pong nagagawa kapag excited ka. Yung ini-invite mo na friend mo, tapos nag-uusap pa yung ganito, alam mo friend, ganito kasi yan. Tapos nag-zoom kayo ng friend mo. Dati ang kakilala ka ng friend mo, ano ka, introvert ka, o hindi ka masyado makwento, tapos, bigla na lang, ito na, ang daldal mo na, napaka-excited mo na tao, yung ganun ba? Tapos, ano tawag nito? Magtatanong yung friend mo, friend, ano bang ginagawa mo? Ano bang meron dyan at sobrang kang excited? So, nung naramdaman niya na sobrang kang excited, and actually, paano ba naman ako hindi ma-excite? Kasi bakit? Yung sweldo ko, bigyan ko kayo ng tip. Yung sweldo ko, di ba sweldo ko, medyo ayos-ayos naman. Medyo ayos-ayos naman. Hindi naman ganun kalaki, pero hindi rin naman ganun kaliit. So, masweldo ako ng 20,000. At alam mo ba na meron ng dagdag na 20,000 monthly? Naku po kayo, friend. Imagine mo na maliit. Huwag mo nang sabihin, friend, may dagdag po 100,000. Baka isipin ng kaibigan mo, napapranig na nga friend ko. Huwag naman ganun, ha? Nandun lang tayo sa maliit lang. Yung kaya lang mo lang tanggapin. Yes po, ganun po yun. So now, syempre yung friend mo, mas maliit pa yung sweldo niya kaysa sa iyo, ganun, magtatanong siya, yan. So gagawin mo na doon, apply the prospecting style, prospecting skills, and the invitation skills na natutunan mo sa usap. Set a meeting, kung ano man yung paraan, kung hindi ka pa ganun kagaling mag-present, tawagan mo ang apply mo, papa-attend mo na yung inyong event, and the rest is history. Apply paano kung hindi join? Huwag ka nga muna mag-isip. Isala mo muna siya sa presentation bago mo sabihin, hindi siya join. Kaya minsan di ka nakakarami. Kasi bakit? Yung kaibigan mo, naku baka ayaw nito, naku ito walang pera to, paano mo nalaman? O, ano to, negatron to, bata pa lang kami niya, negatron na sa buhay yan. Naku po, nagbabago po ang tao, pwedeng nagbabago ha. Ano pa ba? O ano to, walang alam yan. Naku po, grabe siya, harsh. O diba? So ano po siya, huwag po munang isipin yung mga ganon. Ang mahalaga, mai-invite mo siya. So paano mo po kayo minsan po may mga dealers tayo na apply, hirap ako po mag-invite. Alam mo nung kulang, one word, you are not that excited. Di pala tatlo pala, you are not that excited. Okay po? So, ganun po So, siguro sa amin dati, kaya siguro nakarami din ako noon ng pinagdadadala kasi, bigyan ko kayo ng tip, magtawag ka ng prospect on the moment na you are excited. Ang ginagawa ko po doon pag pag nagpupunta sila press money dito sa Jensen, yung training department, pag nagpupunta ho sila dito sa Jensen, ano po, minsan nga gusto ko lang umuwi. Oo, yung napower ako sa mga sa speaker, gusto ko lang umuwi. Kasi, usually natatakot. Sabi ko, dapat friend ko po, gano'n, isip na siya. Gusto kong magtawag ng respect doon sa moment na excited ako. Kasi, guys, excitement is energy. Excitement is energy. Pasulat niyo po yan. Excitement is energy. Ang dami mong nagagawang hindi normal kapag excited ka. And isa sa mga na-experience ko before, tagagaling ng training, umuwi ng bahay 2:00 na, utang na loob. Nag-dial ba naman ako ng prospect? Biglang na-cancel ko, opo. Nawala sa isip ko na 2 a.m. na pala. Imagine mo, sino ba naman ang normal na tao na magtatawag ng 2:00 ng madaling araw para i-invite mo ng opportunity?
Biglang pindot eh. Sabi ko, ala, sabi ko, ganun, ang iniisip ko kasi noon, baka magre-return call at iniisip niya emergency. Ganun po siya. So, sabi ko, grabe, sobrang buang na nga ako. Buang na nga ako kasi ang dami ko nang nagagawa hindi na normal. Ganun po siya. When you do the presentation, kapag excited ka, naku po, sabi nga, yung mapupuhay ang patay. Yes. Yung patay ang pangarap. Matututong mangarap uli yan. Pag ginalingan mo, nilupitan mo, sobrang kang excited. Baka naman kasi nagtotok ka, hello po, meron po akong i-share sa inyo, Unified Products and Services, ano po siya. Alam mo po ako yung kliyente nun. Ate, gusto ko naman yung business, pero hindi ko talaga bet. Hindi ko talaga bet ng speaker. Hindi po. Ano po siya? Bakit sobrang akong excited na gawa ko? Right? Kasi nilalagay ko kasi ang sarili ko doon sa pagiging kliyente. Kung ikaw yung kliyente at nakikita mo na boring, hindi excited yung kausap mo, maging excited ka kaya? Of course not. Pero alam mo, kahit di mo naiintindihan yung sinasabi ng speaker, yung nagtotok, ang tawag kasi doon, X-factor. X-factor. Yes po. And kailangan yung matutunan yan. Kailangan yung matutunan yung X-factor na yan, kung paano ka talaga kumilos na yung tipong yung walang pera, magkakaroon ng 15,000. Yung isang global account lang yung kukunin, pero sa sobrang kabaliwan mo, nag 3 accounts. Di pa doon natapos. Nilupitan mo pa, ginalingan mo pa, nag 10 accounts. Ganun po yun. How to be you upline? Simple. Be excited. Ito na nga, kinukwento nga namin sa inyo kung paano. Ganun po yun. Copy, cut, just copy. Copyan mo na yung upline mo. Ang dami mong upline na nakikita na pag-isang din. Isapin po ako sa nakikita mo. Huwag mo yung na maging kasingguan mo ako. And believe me, isa ka sa magiging one of the... Hindi man ngayong taon na to, ano ka lang, maybe next year, the next year, isa ka sa mga inaabangan namin sa TV training. At kinukwento sa amin paano ka naging successful sa industry. Yun po yun. Next. After ng excitement, what's next? O yun na, bago lumabas yung naiano ko, excitement is energy, ha? Excitement is energy. Huwag kalimutan yan. Get energy ng excitement. Ganun po. Second to the last. Now, focus. May sinulat din ako, kaya lagi ako nakatingin. Although memorize ko na po yung sasabihin po, the outline. Yes po, pero ito, may hinanda ako sa inyo. Stay focused. Go after your dreams and keep moving toward your goals. Stay focused. Finish one course until success. Ano po siya? Ano muna? One at a time. Yung focus attitude mo po. Yung focus po ganito po. Kung matutunan yung isang skills, focus. Kung meron kang goals, kung meron kang yearly, meron kang monthly, focus on the monthly, focus on the weekly, and focus on the daily goal. Ganun po yun. Kailangan nyo po, madidivide mo yung gagawin mo. Ganun po siya. Ibig sabihin nito, you need to, i-ano mo siya, i-bit by bit mo siya. Yes po, huwag mong gawin na buo. Baka naman ang gusto mo mangyari, gusto mo na matutunan yung skills. Overall, agad-agad. Hindi po ganun. One at a time. One at a time. Ganun po siya. Focus, and of course, one thing, pag sinabing focus, ano ka lang, every day of your life, lalo na kapag full-timer ka, pag part-timer ka, it's okay. May trabahong ginagawa, it's okay. Part-time job, but full-time attitude. Pumasok ka ng alas 8, umuwi ka ng alas 5. Focus. 5, 6, 7, 8, 9. Unified. Itabi mo muna yung TV. Itabi mo muna yung barkadahan sa labas. Madami ka po munang itatabi. So, kahit na part-time pero nandun yung focus na ginagawa mo. Eventually, sa totoo lang po,
lalaki ka, dadami ka po. Kasi binigyan mo ng interest, binigyan mo ng passion, binigyan mo ng oras. Kasi po, kapag maraming oras, I mean, full-timer ka, lalo na ngayon na walang karamihan po talaga ay naka-stay tuned sa bahay. Pero hindi, yung passion mo, yung focus mo, wala rin naman. Believe me, hindi ka rin dadami. Pero ulitin ko, kahit na nagtatrabaho ka, may iba kang ginagawa, pero alam mo na meron ka ng routine sa ginagawa mo, believe me, dadami ka ang iyong network. So, focus on your goal. Lagi mo lang tingnan what would be your life 3 years from now, what would be your life 5 years from now, what would be your December for 2021. Lagi mo lang ganun. Lagi mo lang, doon ka lang tumingin. Iyan mo yung sa paligid. Ay, hindi ka bukod natin kanila. It's your routine. And iso-surprise mo sila sa resulta na meron. Karamihan po lalo na ngayon, okay siguro sa ngayon kasi hindi pa masyadong nagtataka kasi lahat talaga naka-low set tayo. Nasa bahay, nasa loob ng bahay. Marami po na-experience namin before nung wala pa po yung pandemic na ang daming kapitbahay na nagtataka yung kapitbahay kasi lagi ka na sa bahay. Eh pag nasa bahay kasi daming kinakausap online. Pagkahapon, lalabas. Diba? Tapos uuwi. Umaga na. Normal ba yon? Sabi ng kapitbahay, ano na kaya yung ginagawa ni ano? Hayaan na sila. At isang araw, magdadala ka na lang, nagdadrive ka na ng kotse. Abnor, baka biglang iisipin nila naghanap ako ng DOM. Dirty old man. Oh no! Anong gagawin mo? Dadalhin mo yung grupo mo sa bahay nyo. Di makikita nila ngayon. Ito ang pinagkakabalahan mo. For 1 year, for 2 years, and for 3 years. So, hayaan mo yung judgment ng iba. Hayaan mo yung sasabihin ng iba. Kung may problema ka, wala silang ibibigay sa'yo. Walang makain ng pamilya mo, wala silang ibibigay sa'yo. Yes po. Pag wala kang pera, pwede ka nilang pautangin. Pero hindi po libre yun. Babayarin mo yun. Ganun po siya. So, again, focus. Focus ka lang kung ano yung goal na isinulat mo na napag-usapan nyo together with your upline. Whatever it takes. Araw-gabi, yan lang yung titingnan mo. Araw-gabi, yan lang po yung titingnan mo. Okay po? So, stay tuned, stay focused on your goal. Last thing, goal setting. Yes po. Goal setting, ito po, babasahin ko po sa inyo. Paano ba yun? Yung pang-pito. If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else. Yes. Na-try nyo na bang lumabas ng bahay? Tapos hindi alam saan ang punta. O, diba? So, ano po siya? Ano bang tawag nito? From the very, very beginning po, dapat malinaw sa iyo ang goal mo. Na pagpa-planning nyo with your upline, yes, napakahalaga po nun. Plan with your upline. Opo, brainstorm with your upline. Take action with your upline. Yes po. Ala ka, nalulobat ako. Okay po. I'm sorry, wait na po ha. Okay. So, plan with your upline. Yes po. Pag-usapan nyo kung ano yung goal. At yung goal na yan, again, paano ba? Actually, alam ko ginagawa nyo na kung ano yung goal. Meron tayong basic, syempre. Kung goal mo 10,000, work hard on it. Yes. Kung ang goal mo 20,000, work hard on it. Kung ang goal mo 50,000, itodo mo na. Kung ang goal mo 100,000, mas lalo mong itodo. At kung ang goal mo 200,000, doble mo ng todo. Hanggang sa darating din yung time. Yung effort mo, bawas na. Pero yung income mo, napakalaki na. Yan po yung nangyari din sa amin. Nung nagsisimula, nung 10,000 pa po yung ginogol set ko, Diyos ko, hindi ako makautak ko. Kasi bakit? Yung post ko po nandun
prospect dito, invite dito, present dito, lakad doon, ubusan ng pera. Ganun po ang nangyayari. Kasi bakit? Nagbibuild ako ng network. And alam niyo po, right then and then, nararanasan namin ng mga kasama po, the rest of the top earners, ang sarap ng buhay, nakasama mo yung pamilya mo, gigising ka, matutulog ka, walang may hawak ng orasan. Why? Nag-leverage ka na. Na-multiply mo na yung sarili. Okay po? So, ayun po siya. Ano pa ba yung gusto kong sabihin? Work hard on it. Huwag kang papayag na hindi mo nahihit yan. Ask guidance to your upline. Talk to your upline. Huwag mo nang hintayin na siya yung tatawag sa'yo kasi pag-uusapan niyo po kung ano yung goal na naisulat mo na pag-usapan niyo together with your upline. So, iba-iba po yan. Hindi po tayo maglalatagan kung ano ang goal. Ang nakakaalam po niya, nakausap mo ay ang iyong upline. Okay po? So, actually, for the last meron pa akong isang hinahabol na set your goals, make your plans, and chase your dream. Actually, ito nga yung makasabi ko pala kanina na sulat mo at kung ano yung naisulat mo, pagplanuhan mo nyo together with your upline at huwag kang papayag na hindi mo nahihit yun. Kasi bakit? Nung nagsisimula po ako dati, dami ko pong pangarap. Pangarap ko ng kotse, hindi lang iisa. Gusto ko dalawa, gusto ko marami. O libre na, tinipid mo pa. Okay? Gusto ko, meron akong bahay dito, meron akong bahay doon. Meron akong condo. Actually, nung pagpunta ko ng Manila, pagtingin ko yung mga building, di ba, gaganon pa, grabe ano. O di ba, sabi ko, sana all. O di ba? Soon. God's willing. So, nangyari nga. Gusto ko magkaroon ako ng farmland. Gusto ko magkaroon ako ng resort. Dami kong gusto. Yes po. So, ano po yun? Naisulat sa aking dream board. Travel. Dami kong gustong puntahan. Pinapangarap ko ng Coron na para sa akin, paraiso po sa Pilipinas. Kung may paraiso man, sa Coron ko po nakita yun. Pangarapin mo na mapunta ka dyan. Travel. Yes po. Savings, travel. Lahat po ng mga bagay, chase it. Work hard on it. And believe me, soon, papasalamatan mo po ang upline mo, ang kumpanya, mga tao. Kasama po yung mga coaches natin, kasama yung mga mentor, kasama yung nasa training department, kasama si Press Money, kasama yung ITs natin, kasama po yung mga PDE speakers natin na patuloy po na nakaguide sa atin, patuloy po na tumutulong sa atin para po maitawid mo ang journey mo sa Unified ng madali, hindi ka mahihirapan na pinapalaki mo ang iyong network. So bottom line po, ang laki po ng kita ay nasa laki ng iyong network. So do it day to day para nakikita mo yung sarili mo. Isa ka po sa pinakamalaki ang grupo sa Unified. So palakpakan po natin ang ating mga sarili. Yes. Kapit, patuloy na lumalaban sa laban na to. Kasama niyo po kami. Kasama niyo po ang Team Synergy. Kasama niyo po ang Team Unified. Mga uplines ninyo. Hindi niyo man ako laging nakakausap sa aking mga members. Hindi niyo man ako laging nakakausap. Pero alam niyo yan na lagi akong nandyan para sa inyong laban. So, ang team po natin nandito, pasalamat si Sir Josh na laging nakaalalay, nakaantabay, nagpupuyat para po araw-araw na mapagsilbihan tayo sa RTP. So, lagi ho tayong stay tuned at dami ho nating invite ho natin yung mga members natin dito para po matututo. Of course, again, yung sinasabi ko nga kanina, ONE, balik-balikan nyo dito, the DOT, iba-ibang speakers, skills training, and so on, mga special training, leadership training na ginagawa po ng mga coaches and the training department. So siguro with that, yun na lang po muna ang aking ma-share sa inyo. Malaking tulong at meron akong na-impart sa inyo. Hindi man ganun kahaba yung oras na pag-uusap natin, pero yung oras na to actually tumakbo na tayo ng almost 2 hours. So medyo mahaba-haba na nga yun. Hindi lang natin ramdam. Pero po, na-note nyo, sa puso,
yung mga sinasabi namin na hindi dahil magaling kami, kundi po kami kasi yung nauna na mas maraming experience at pinagdaanan na kinukwento namin sa inyo paano yung marating ng matiwasay kung saan kami nakarating. So yun na lang po muna, and thank you Sir Josh and the rest of Team Unified.